balitang humahataw mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Mahahalagang impormasyon, nagbabagang pangyayari at mga pinakasariwang aksyon sa Hataw Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, eksakto, alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-21 sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At syempre makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula naman po sa Alberta, Canada para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Noel, magandang umaga sa iyo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Nagtungo sa Washington, D.C. si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang ilang miyembro ng gabinete upang higit pang patatagin ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa kanyang pre-departure speech, binigyan din ng Pangulo ang layunin ng biyahe na palalimin ang kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan at seguridad. Kabilang sa mga tatalakayin nila ni US President Donald Trump ang mga isyong pangrehiyon, depensa at ang 20% na taripa sa ilang produktong Pilipino. Inaasahan ng administrasyon na magdudulot ito ng bagong oportunidad sa ekonomiya at trabaho para sa mga Pilipino. During this visit, we will reaffirm our commitment to fostering our long-standing alliances as an instrument of peace and a catalyst of development in the Asia-Pacific region and around the world. My top priority for this visit is to push for greater economic engagement, particularly through trade and investment between the Philippines and the United States. Hataw Balita Ngayon. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development ang tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Krising at Habagat. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito ang pangunahing bilin ng Pangulo bago umalis papuntang US. Sa kasalukuyan, ayon sa DSWD Chief, aabot sa 3 milyong food packs ang nakakalat sa buong bansa na handa ipamahagi sakaling may darating pang kalamidad. Ang ating presidente ang direct instruction, dapat walang pamilyang magugutom na apektado nitong mga bagyo at habagat. Hataw Balita Ngayon. Agad nagpadala ng emergency shelter assistance sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Matapos masira ang mahigit 300 kabahayan dahil sa pananalasan ng bagyong Krising. Ayon sa ahensya, nag-request sila ng nasa 5,000 shelter-grade tarpaulins mula naman sa International Organization for Migration para ipamahagi sa mga apektadong lugar, partikular sa Region 6 at sa Negros Island. Nakikipag-ugnayan na rin ang DHSUD sa mga local government unit para sa pagpapatupad ng Integrated Shelter Assistance Program. Sa ilalim ng programang ito, tatanggap ng 30,000 pesos na cash assistance ang mga pamilyang totally damaged ang mga bahay, habang 10,000 pesos naman sa mga partially damaged. Sa uling tala ng DHSUD kahapon, mayroon ang nasa 356 na kabahayan ang sinira ng bagyo. Hataw Balita Ngayon. 4 na national road ang sarado pa rin sa mga motorista batay sa abiso ng Department of Public Works and Highways o DPWH as of 6 p.m. kagabi. Kabilang dito ang Apayao, Calanasan to Ilocos Norte Road, Claveria, Calanasan, Flora, Lazam Road, Cannon Road, sa Camp 6 Tuba, Benguet, at Liloy, Siocon Road sa Zamboanga del Norte. Ang mga kalsadang ito ay naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Krising. Hataw Balita Ngayon.
Wala namang banta ng tsunami sa Pilipinas kasunod ng naranasang 7.5 magnitude na lindol sa East Coast ng Kamchatka, Russia kahapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, posible lamang ang peligrosong tsunami sa 300 kilometers coasts mula naman sa epicenter ng lindol. Layo ng abiso ng PHIVOLCS na magbigay ng impormasyon sa publiko at sinabing no action required kaugnay ng malakas na lindol. Hataw Balita ngayon. Samantala, posibleng isama ng Pangulo sa kanyang SONA ang anunsyo ng total ban sa lahat ng uri ng online gambling ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Sinabi ni E.S. Bersamin na tinitimbang pa ng pamahalaan ang epekto ng ganitong hakbang kasunod ng dumaraming kaso ng pagka-addict sa sugal at pagkakabaon sa utang na maraming Pilipino. Matatagdaang ipinag-utos na ng Pangulo noong nakaraang SONA ang pagbabawal sa pogos at nananatili ang polisiyang ito. Pinag-aaralan naman ngayon kung isasama sa ban ang ibang uri ng online gambling na hindi daw konektado sa scam fraud. Well, we are still looking because we have to see all the ramifications that gaming of that method may be allowed to operate. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin na wala pa rin inilalabas na arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay E.S. Bersamin, ang mga naunang pahayag niya ay hindi nangangahulugan na may umiiral ng warrant kundi isang hypothetical na sitwasyon lamang na kung sakaling may lumabas na warrant, ipatutupad ito sa pamamagitan ng proseso gaya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na kung ito ay dadaan sa Interpol. Dagdag pa ni Bersamin, hindi babaguhin ng gobyerno ang posisyon nito hinggil sa ICC maliban na lamang kung may ilalabas na desisyon ang Korte Suprema kaugnay nito. If there should be a warrant, I did not mention that there was already a warrant. If there should be a warrant, we will probably do the same thing that we did in the case of the former president if the warrant is coursed through the Interpol, because we continue to be a member of the Interpol. Hataw Balita ngayon. Hinihikayat ng Department of Labor and Employment ang mga manggagawa na i-report ang mga employer na hindi magpapatupad ng 50 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region. Umaasa ang ahensya na ipatutupad ng mga employer ng dagdag o ang dagdag sahod sa arawang kita ng mga manggagawa noong July 18. Epektibo na ito kung saan ang mga non-agriculture sector laborers ay dapat tumanggap ng 695 pesos na arawang kita. Habang ang agriculture sector naman ay tatanggap ng 658 pesos. Inaasahan ng DOLE na abot sa 1.2 minimum wage earners ang makikinabang sa dagdag sahod. Hataw Balita ngayon. Nagipagsabuatan umano ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang International Criminal Court para ipahuli si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang bahagi na naging talumpati ni Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands nitong weekend sa harap ng Filipino community. Iginiit din ni BP Sara sa kanyang talumpati na mayroon umanong tao sa loob ng ICC na naiimpluwensyahan ng chismis at social media kaugnay ng hiling nilang interim release ni FPRRD. Hinihintay pa ng UNTV ang magiging tugon dito ng palasyo pero nauna na ring iginiit noon ni Pangulong Marcos na sinurrender lang si dating Pangulong Duterte sa ICC dahil may warrant of arrest ito mula sa Interpol. Hataw Balita ngayon.
Maring tinutulan ni Vice President Sara Duterte ang online gambling kasunod ng pahayag na ilang mambabatas na humihiling na ipagbawal ito. Ayon sa kanya, hindi kayang kontrolin ng mga magulang ang internet access ng kanilang mga anak, kaya nalalantad ang mga ito sa pagsusugal. Binibigyan din ni VP Sara ang panganib ng online gambling sa mga pamilyang Pilipino, sa mga pamilya at mga kabataan. Naniniwala siyang mas pinadali ng online platforms ang pagsusugal dahilan upang mas maraming Pilipino ang malulong at mabaon sa utang. Bagamat bukas siya sa regulated gambling na may malinaw na limitasyon sa mga kalahok, mariin ang kanyang pagtutol sa online na bersyon nito dahil sa malawak at tinding kontroladong akses. I am against online gambling. Pero kapag nilagay mo siya online na hindi na natin nakukontrol kung sino yung makapagbukas ng account para magsugal, ay hindi ako sang-ayon doon dahil nakakasira ng pamilya yon at nakakasira ng kinabukasan ng kabataan. Napakadali, ginawang pinakamadali ang magsugal sa online para madaling makuha ang pera ng mga tao. At pag ikaw ay nalulong na dyan sa online gambling, ay nagkakaproblema na ang pamilya dahil nalulubog na sa utang yung mga kababayan natin. Para po sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco, wala naman po sa Alberta, Canada. Noel, magandang umaga. Yes, magandang umaga, Ani, at sa ating mga kasangbahay. Ibinasura ng isang federal judge ang executive order ni US President Donald Trump na may layuning bigyan ng karampatang parusa ang mga individual na nagtatrabaho sa International Criminal Court o ICC. Ito ang humahataw na balita ni Nico Chicano. Labag sa konstitusyon, labag sa freedom of speech. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit kinatigan ni United States District Judge Nancy Torreson ang reklamo ng dalawang human rights advocates laban sa inilabas na executive order ni US President Donald Trump noong February 6. Ang nasabing kautusan ni Trump ang naglalayong bigyan ng kaparusahan ng mga personnel ng International Criminal Court, partikular na si ICC Prosecutor Karim Khan na isinama sa sanctions list ng US Treasury Department's Office of Foreign Assets and Control. Sa ilalim ng order, maaaring makasuhan ng mga US citizens na magbibigay ng anumang uri ng serbisyo para kay Khan o sa mga taong kasama sa listahan ng sanctioned entities. Ito'y kahit civil o criminal penalties. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang White House o ang ICC ukol sa desisyon. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon! Umabot ng 36 na individual ang namatay noong Sabado ng madaling araw, July 19, sa isang aid distribution site sa Gaza matapos ng pamamaril mula sa Israel. Ito ang humahataw na balita ni Jeffrey Coz. Isang grupo na patungo sana sa isang aid distribution site sa Gaza noong Sabado, July 19, ang pinaputukan umano ng mga sundalo ng Israel kung saan umabot sa 36 ang nasawi ayon sa Gaza Health Ministry at Nasser Hospital. Iginit naman ng Israeli military na nagpaputok sila ng warning shots matapos na hindi nakinig ang grupo sa kanilang panawagang huminto. Gayunpaman, sinabi ng isang Gaza resident na si Mohammed Al-Khalidi na wala umanong narinig na warning shot habang papalapit sila sa aid site. Bagkus ay pinalibutan umano sila ng mga jeep at tangke bago ang pamamaril. Samantala, sinabi naman ng Gaza Humanitarian Foundation na walang insidente o pagkasawing nangyari sa kanilang lokasyon noong Sabado at patuloy ang pagbibigay nila ng babala sa mga tao na huwag pumunta sa kanilang distribution points kung madilim pa. Ginit din ng GHF na ang napaulat na umano'y pamamaril ng Israel Defense Forces o IDF ay nangyari ilang oras bago magbukas ang kanilang distribution sites at sa kanilang pagkaunawa, ilang kilometro pa ang layo mula sa IDF na mangyari ang insidente kung saan nagkaroon ng casualties.
Sinabi naman ng Israeli military na sinisiyasat na nito ang nasabing insidente. Jeffrey Ko, sumahataw sa balita ngayon. Mahigit 100 individual ang inaresto sa iba't ibang panig ng United Kingdom nitong Sabado. Kaugnay ito ng mga kilos protesta laban sa pagkakaban ng pro-Palestinian activist group na Palestine Action. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Sumiklab sa iba't ibang lugar sa United Kingdom ang mga kilos protesta kung saan nasa mahigit 100 katao ang naaresto ng mga otoridad. Ilan sa mga inaresto ay matatanda, kabilang na ang isang 81 anyos na dating mahistrado na nahuli sa Truro. Nasa 55 katao naman ang inaresto sa mga nagprotesta sa London dahil sa paglabag sa Terrorism Act matapos na magtaas ng kanilang placards na nagpapahayag ng suporta sa grupo. Bukod sa London, may naitalang inaresto sa Bristol, Manchester, Truro at sa isang hiwalay na marcha sa London. Nagugat ang naturang protesta nang ideklara ng pamahalaan na teroristang organisasyon ang pro-Palestinian activist group na Palestine Action. Ito'y bunsod naman sa isang insidente sa RAF Bryce Norton kung saan pinasok ng mga aktivista ang base militar at sinabuyan ng pulang pintura ang 2 eroplanong Voyager. Tinatayang nasa 7 milyon pounds ang pinsalang idinulot ng grupo at dahil dito, idineklara itong proscribe o ipinagbawal na organisasyon sa ilalim ng Terrorism Act of 2000. Ibig sabihin, ang pagiging miyembro o pagbibigay ng suporta sa grupo ay itinuturing ng krimen. Samantala, inaasahang hihiling si Huda Amore, co-founder ng Palestine Action ng pahintulot mula sa korte upang questionin ang legalidad ng desisyon ng gobyerno na ipagbawal ang kanilang organisasyon. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng libreng seminar workshop hinggil sa Saudi Arabia labor laws at iba pa para sa mga kababayan natin sa Asir region, Saudi Arabia. Samantala, magsasagawa naman ang Embassy on Wheels sa Al-Khobar, Saudi Arabia mula July 25 to 26. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inimbitahan ng mga kababayan natin sa Asir region sa Saudi Arabia sa isang seminar workshop. Gaganapin ito mula 24 hanggang 25, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa Royal Boutique Hotel sa Kamish Mushaib, KSA. Ilan sa mapag-uusapan ay ang tungkol sa rights and responsibilities ng OFW sa ilalim ng Saudi labor laws, money management at emergency life-saving skills. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Jeddah sa facebook.com/PHLNJeddah. Samantala, magsasagawa ng Embassy on Wheels sa Al-Khobar, Saudi Arabia sa July 25 hanggang 26 sa Continent Sumo Hotel sa Al-Khobar. Ilan sa mga serbisyo ipagkakalob sa ating mga kababayan ay ang passport services, notarials, authentication of documents at civil registry. Pinapayuhan ang magpupunta rito na magdala ng cash bilang mode of payment. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Inaanyayahan naman ng mga kababayan natin sa Singapore sa isang town hall meeting. Gaganapin ito sa July 27, alas 10 ng umaga sa Philippine Embassy sa Singapore via Facebook Live. Ilan sa mga pag-uusapan ay ang tungkol sa implementation ng e-visa system, upcoming events at update mula sa MWO, OWA at SSS. Naglabas naman ng holiday closure notice para sa buwan ng Agosto ang Philippine Consulate sa Sydney, Australia. Sarado ang konsulado sa August 21 at 25 bilang pagdiriwang ng Philippine holidays. Lynn Perez, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Maraming salamat, Noel Poliarco. Alamin natin mga kasambahay ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes.
July 21. Panoorin natin ang update mula naman po sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Para sa ating latest satellite images, makikita natin na sa kasalukuyan patuloy nga ang pag-iral ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. So ito yung mga makakapal na kaulapan na ating nakikita dito sa ating satellite images ay ang epekto nga ng ating southwest monsoon. So patuloy ito magdudulot ng mga pag-ulan, mataas sa chance ng mga kaulapan at mga pag-ulan dito sa Luzon, Visayas at northern portion ng Mindanao. Pinakamaapektuhan ng habagat itong western section ng Luzon at Visayas ngayong araw. Samantala, nalalabing bahagi ng Mindanao, itong southern portion ng Mindanao magpapatuloy itong maaliwala sa panahon, improving weather conditions ng ating inaasahan sa mga susunod na araw. Pero asahan pa rin natin yung mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms. O kagabi ay nagsimula na tayong mag-monitor ng isa pang panibagong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nabuo ito dito sa silangang boundary ng ating PAR. Latest location natin kaninang alas 3 ng umaga. Nasa layo ito ng 1,140 kilometers silangan ng southeastern Luzon. So analysis natin sa ngayon, maliit pa yung chance na maging bagyo ito within the next 24 hours. At yung senaryo natin patuloy yung generally northwestward or yung pahilagang kanlurang paggalaw, and then northward or pahilagang paggalaw nito. So northwestward sa mga susunod na araw, and then northward patungo sa northern boundary ng ating PAR. So yung senaryo rin dito para sa ngayon, mananatiling malayo ito sa ating bansa at wala tayong inaasang direktang epekto sa ngayon. Yung mas magiging concern natin sa mga susunod na araw ay yung patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat. And as of 4:30 a.m., ito yung ating mga latest heavy rainfall warning o yung mga color-coded na heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad. So as of 4:30 a.m. nga, may nakataas tayong orange heavy rainfall warning over the northern portion ng Occidental Mindoro, kabilang na dyan ang Lubang Island. Samantala, yellow heavy rainfall warning naman ang nakataas dito sa central portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, itong western or itong southern portion ng Western Visayas area, pati na rin dito sa ilang bahagi ng Zambales at sa Bataan. So nangangahulugan kapag meron pa tayong color-coded na heavy rainfall warning sa ating lokalidad, asahan natin na magpapatuloy itong mga malalakas sa pag-ulan within the next 3 hours. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon o yung habagat. So para sa mas detalyadong impormasyon para sa mga localized warnings and advisories na ito, ay maaaring bistahin ang official website ng panahon.gov.ph. At para naman sa ating latest weather advisory na in-issue kanina alas 5 ng umaga, itong mga weather advisory ay sinasummarize yung mga pag-ulan na posible nating maranasan within the next 24 hours. In contrast, heavy rainfall warnings na dinidisplay or ina-advise yung ating mga kababayan sa mga pag-ulan within the next 3 hours. So for the next 24 hours, ngayong araw magpapatuloy itong 50 to 100 mm sa pag-ulan in a 24-hour period sa mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Bukas, araw ng Martes, mas rarami pa yung mga areas na makakaranas ng mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng habagat. Mas lalakas yung mga pag-ulan over Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So ngayong araw, possible 50 to 100 mm. Bukas, mas lalakas yung mga ulan over these areas, posibleng umabot ng 100 to 200 mm in a 24-hour period. Samantala, 50 to 100 mm ng pag-ulan naman ang mararanasan dito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Patuloy yung paglakas ng habagat sa mga susunod na araw at posible na rin umabot yung mga pag-ulan dito sa ilang areas or itong mga inland areas ng Mimaropa as well as some parts of Bicol region. So magpapatuloy yung 100 to 200 mm ng pag-ulan over Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Samantala, 50 to 100 mm of rainfall ang mararanasan over most of Ilocos region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, bahagi ng Quezon, Marinduque, Masbate, Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Aklan at Antique. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar,
Especially itong mga areas shaded by orange, asahan natin na sa mga susunod na araw, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat. Kaya patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuko ng lupa dahil inasahan natin na tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan within the next 3 days. Yung ating kababayan na malapit sa mga ilog at dalampasigan, maghanda po tayo sa posibleng pag-apaw ng water level over these areas. At ayun nga po, patuloy tayong mag-antabay ng mga localized advisories. Ito yung tinatawag nating heavy rainfall warnings sa panahon.gov.ph at patuloy na pinupost yan sa ating social media accounts at DOST_Pag-asa. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so itong area pa rin, itong western section ng Luzon, dahil sa patuloy na epekto ng habagat, itong mga rehiyon ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, pati na rin dito sa area ng Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro, as well as Oriental Mindoro. Asahan natin, ito yung mga areas na pinakamaapektuhan ng habagat ngayong araw. Patuloy rin yung mga kaulapan at pag-ulan na dulot ng habagat sa nalalabing bahagi ng Luzon. So sa mga lugar ko pong hindi nabanggit, asahan pa rin natin. Basta nasa Luzon tayo, magpapatuloy itong mga pag-ulan. At western section nga ng Luzon, inulit ko po, ito po yung mga areas na pinakamararanasan ang mga pag-ulan ngayong araw. Samantala, sa area ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, ito ring area ng Palawan as well as buong Visayas, pati na rin itong western and central or itong northern portions ng Mindanao. So itong bahagi ng Zamboanga Peninsula at northern Mindanao, asahan pa rin natin itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat ngayong araw. Sa kalagayan naman natin karagatan, as of 5 a.m., wala na tayong nakataas na gale warning, pero gayon pa man, makakaranas pa rin tayo ng katamtaman ng kasamaalong karagatan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag over these areas. Haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:37 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:28 ng hapon. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Daniel James E. Villamil. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Isang sasakyan ang nabagsakan ng malaking bato matapos ang nangyaring rock slide sa kahabaan ng Cannon Road nitong Sabado, July 19. Ayon sa mga otoridad, dahil sa patuloy na pag-ulan, lumambot ang lupa kaya't gumuho ang bahagi ng bundok. Si Grace Doctolero, humahataw. Nasira ang bahay at sasakyan sa bahagi ng Cannon Road, Camp 7, Baguio City nitong Sabado, July 19, 2025 matapos itong magulungan ng malaking bato. Sa isang CCTV footage, makikita ang aktwal na pagkahulog at paggulong ng malaking bato mula sa bundok patungo sa kalsada na nagdulot ng matinding takot sa pamilya ni Connie. Isang bahay at isang sasakyan ang nadaganan nito. Matagal na pong walang nakatira dito, isang buwan na po na walang nakatira. Kasi under renovation po yung tinitira namin sa likod ng garahe. Hindi kami totally naka-evacuate. Nandun lang po kami sa kabilang bahay. Sa bahay ng pinsan ko. Maya-maya pa pasado alas 5 ng araw ding yon muling nagkaroon ng rock slide sa lugar kung saan nagulungan ng malaking bato ang isang kotse at bahagi ng isang bahay. Halos kasing laki ng unang bato ang gumulong dahilan ng pagkasira sa kanilang bahay. Nung alas 5 ng hapon, nahulog na naman yung isang bato. Ito po. Ito yung isang bato na ito, malaki. Kasi alauna, nung nahulog yung unang bato ng alauna, tuloy-tuloy pa rin po silang nagbabako dyan sa taas. Yun lang po, hindi namin nabidyoan kasi. Kaya, nung nagtuloy-tuloy silang nagbabako pa dyan, ayan na, sumunod na naman po itong malaki. Ayon kay Connie Potenciano, ang may-ari ng bahay, nagsimula ang rock slide dahil sa malalakas na pag-ulan. Nakadagdag din umano ang project na ginagawa ng isang kumpanya sa taas ng bundok kung saan may nagbabako pa kahit umuulan, na plano rin nilang sampahan ng kaso. Yes po, definitely po. Kasi ano po yan
damage to property at kasalanan po nila yan. Ano yung pagbagsak na yan. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente, ngunit isang aso ang nadaganan ng bato base sa footage. Yung aso po namin, kaya po nakikita sa video nakatali. Kasi po ayaw niya po na isarado ko yung cage niya, yung pinto, kasi gusto niya sa labas siya. Kaya tinali ko na lang po. Kasi nasa gilid po kami ng kalsada. Kaysa naman kapag hindi ko tinali yung aso ko, makakadisgrasya siya dyan. O kaya baka masagasahan pa. O kaya ma-impound pa yung aso ko. At saka yung ordinansa natin, yung itali mo yung aso mo. Sa ngayon, pansamantalang isinara ang bahagi ng Cannon Road upang bigyang daan ang clearing operations. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga motorista na umiwas munang dumaan sa Cannon Road lalo na't mataas pa rin ang banta ng mga landslide at rockfall. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Dalawang individual naman ang nasawi at nasa 3,000 pamilya ang naapektuhan ng sama ng panahon dala ng bagyong Krising. Namahagi naman ang DSWD-5 ng tulong sa mga individual na naapektuhan ng bagyo sa Bicol. Si Jerry Galicia, humahataw. Sa taya ng Office of Civil Defense o OCD-5, umabot sa 2,977 na pamilya o katumbas na nasa 13,244 individual ang naapektuhan ng sama ng panahon dala ng bagyong Krising at Habagat sa buong Bicol Region. 45 barangay naman sa 5 probinsya ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Isla ng Masbate. 2 individual naman ang naulat na nasawi sa anhin ng pagbagsak ng malaking puno ng akasya noong July 18, araw ng Biyernes sa barangay New Moriones o Campo Camarines Sur habang nakakaranas ng sama ng panahon ang lalawigan. Isa sa ilalim naman sa validation ng mga autoridad kung may kaugnayan sa sama ng panahon ang insidente. Samantala, namahagi naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD-5 ng ready-to-eat meals sa mga locally stranded individual sa pasakaw sa bayan ng Camarines Sur. Nasa 483 family food packs pa ang ipinagkaloob ng DSWD Field Office 5 sa 17 barangay sa Camarines Norte. Kasama ang Bagasbas, Awitan, San Pedro at Mambalite at maging ang mga komunidad na matinding tinamaan ng sama ng panahon dulot ng bagyong Krising. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Nagdeklara naman ng state of calamity ang bayan ng Umingan sa Pangasinan matapos ang malakas na pagulan naranasan dala ng Tropical Storm Krising na nagdulot ng mga pagbaha sa 40 barangay at paglikas ng libo-libong residente. Si Danny Munar, humahataw. Umabot na sa higit 6,000 pamilya o katumbas na 16,519 na individual ang nagsilikas dahil sa pagbahang naranasan sa buong bayan ng Umingan sa Pangasinan dahil sa epekto ng Tropical Storm Krising netong Biyernes, July 18. Ayon sa Sangguniang Bayan Municipal Council Resolution 5 na inaprubahan netong Biyernes, ang pagbaha ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga kabuhayan at nakagambala sa mga pangunahing serbisyo. Binigyan din ng resolusyon ang agarang pangangailangan para sa interbensyon ng lokal na pamahalaan upang magbigay ng tulong, masuri ang mga pinsala at magpatupad ng mga kinakailangang hakbang para sa pagbawi at rehabilitasyon. Ayon sa pinuno ng Emergency Operations Center ng Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO na si Megan Ikila, nakauwi na ang mga apektadong pamilya sa kanilang mga tirahan dahil sa paghupa ng baha at binigyan sila ng pamahalaang panlalawigan ng mga relief packs. Anya, ang nangyaring flash flood batay sa investigasyon ay bunsod ng late opening ng floodgates na hindi nabuksan sa takdang oras na naging sanhi ng pag-apaw ng Banila River. Idinagdag niya na ang mga pinsala sa agrikultura kabilang ang mga hayop at infrastruktura ay pinagsama-sama pa rin. Sinabi ng MDRRMO, alas 5 ng umaga itong Sabado, wala na ang lalawigan sa ilalim ng anumang tropical cyclone wind signal, ngunit inaasahan pa rin ang pag-ulan habang pinapalakas ng Krising ang habagat. Danny Munar, humahataw sa Balita Ngayon. Binaha ang 30 barangay sa 6 na bayan ng Occidental Mindoro dahil sa malakas na ulan na dala ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Krising.
Si Alan Manansala, humahataw. Nalubog sa tubig baha ang bayan ng Rizal, Magsaysay, San Jose, Kalintaan, Sablayan at Mamburao sa Occidental Mindoro. Nasira rin ang daang-daang ektarya ng palayan, lalo na sa Kalintaan kung saan higit 300 ektarya ang naapektuhan. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office, nasa 345 pamilya o 1,187 individual ang lumikas sa bilang na ito. 228 pamilya ang nasa evacuation center habang ang iba ay tumuloy sa kanilang mga kamag-anak. Patuloy ang pamimigay ng tulong ng lokal na pamahalaan at iba't ibang grupo sa mga apektadong residente. Isa sa mga problema ngayon ay ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda na hindi makapaghanap buhay dahil sa pinsala ng baha. Ayon sa PDRRMO, mababaw na ang mga ilog kaya hindi na nila kayang tanggapin ang dami ng ulan. May isinasagawang dredging o paghuhukay sa mga ilog pero may ilang tutol dito dahil sa epekto sa kalikasan. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Ipinagutos naman ni Governor Edgar Manong Egay Aglipay ang pagbili sa mga forced harvest. Mahalaga sa bayan ng Bugay upang ipamahagi sa mga labis na apektuhan ng bagyong Krising sa Cagayan. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Officer, kailangan lang na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ng mga apektado ng bagyo upang tukuyin ang mga benepisyaryong mabibigyan ng isdang mahalaga. Si Alan Manansala, humahataw. Target ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan na makabili ng humigit kumulang 10 tonelada ng malaga na paghahati-hatian ng mga bayan na may mga naitalang apektado ng bagyong Krising. Base ito sa kasuguan ng provincial government na matulungan ang mga pamilyang kabilang sa nakaranas ng pananalasa ng bagyo. Aniya, ang mga tutukuying benepisaryo ay manggagaling sa vulnerable at indigent sectors kasama ang mga magsasaka at mangingisda kung saan karamihan aniya sa mga apektado ay mula sa mga bayan sa downstream at sa Tuguegarao City. Sa ngayon, ipinaghahanda na rin aniya ni Governor Aglipay ang lahat ng mga kaukulang dokumento upang umusad ang proseso para sa agarang mabili ang mga isda mula sa mga apektadong mangingisda sa Bugay. Inatasan na rin ni Governor Aglipay na maisaayos ang kahilingang makapaglaan ng pondo at matalakay ito sa sangguniang panlalawigan ng Cagayan para sa mas mabilis na disaster response ng probinsya. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Sinimula na po ang water search and rescue training ng Naga City Disaster Risk Reduction Management Office para sa mga empleyado at mamamayan sa mga barangay sa Naga City. Sumailalim sa 2 araw na training ang mga kawani at mga individual sa barangay Sabang sa Naga. Si Ryan Salatandol, humahataw. Sumailalim sa 2 araw na komprehensibong water search and rescue training ang mga personnels at mga residente ng Barangay Sabang sa Naga City, Camarines Sur. Layunin nito na maturuan ang mga mismong mamamayan sa barangay sa pagsagip ng buhay, lalo na pagdating sa water safety. Ang WASAR training na ito ay pinangunahan ng CDRRMO Naga bilang isang emergency preparedness training kung sakali man magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, sanhi ng aksidente sa tubig o mga malawakang pagbaha. Ayon sa Naga City LGU, ipagpapatuloy nila ang ganitong pagbabahagi ng kaalaman sa mga kawani ng gobyerno sa mga barangay, pati na sa mga mismong mamamayan sa Naga City. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Pinakita ng Cagayan de Oro ang kanilang pagpapahalaga at pagkilala sa contribution sa komunidad ng mga person with disabilities o PWD sa kanilang lugar sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng photo exhibit at walk for a cause. Ang mga nasabing aktibidad ay idinaos kasabay ng pagdiriwang ng 47th National Disability Rights Week. Si Gladys Tuabi, humahataw.
Mahalagang bahagi ng komunidad ang sektor ng Persons with Disabilities o PWDs. May galing, talento, at nagbibigay inspirasyon sa mga tao. Sa pagdiriwang ng 47th National Disability Rights Week, nais ipadama at bigyang diin ng Cagayan de Oro City ang kahalagahan ng mga PWD sa kanilang lugar. Dalawang magkaibang aktibidad ang idinaos ng lalawigan. Ang paglulunsad ng kauna-unahang photo exhibit para sa mga PWD. Tinawag itong Through the Lens Stories of Strength and Inclusion, upang itampok ang iba't ibang istorya ng mga PWD na nagpapakita ng katatagan at pagkakapantay-pantay. Bukod dito, nagkaroon din ng Walk for a Cause. Pinangunahan ito ng Cagayan de Oro Federation of Persons with Disability, katuwang ang Persons with Disabilities Affairs Office. Patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at makabuluhang ambag sa lipunan ang mga PWD. Patunay na ang tunay na lakas ay nagbumula sa loob, hindi nasusukat sa panlabas na kalagayan. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Nagtala ng record-breaking na puntos ang AFP Cavaliers matapos nilang tambakan ang PhilHealth Health Insurers. Nananatili naman undefeated sa kanilang ikatlong pagkapanalo ang Ombudsman Graftbuster kontra naman sa BJMP Greyhounds. At kinontrol naman ng Judiciary Mages ang laban kontra Executive Branch Commanders para masungkit ang ikalawang panalo. Ito ang umahataw na balita ni JP Nunez. Mga maaksyong tagpo na naman ang ipinamalas ng mga kupunan sa pagpapatuloy ng elimination round ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 sa Nova Desi Convention Center nitong linggo. 33-0 run sa pagputok pa lang ng first quarter ang naitala ng tropa ng AFP Cavaliers kontra sa PhilHealth Health Insurers. Hindi natapatan ng Health Insurers ang mga fast break at layup na pinakawalan ng Cavaliers. Under 1 minute remaining, tsaka palang nakakuha ng first field goal ang Health Insurers mula sa layup ni Miss Lang. Nagtapos ang first quarter sa score na 37-2. Kontrolado ng AFP ang naging laro para selyuhan ang kanilang undefeated record sa elimination round. Nagtapos ang score sa 116-51. Lamang ng 85 points ang Cavaliers para sa kanilang record-breaking performance habang lowest scoring naman sa PhilHealth Health Insurers. Hopefully, makapag-practice kayo maayos and then tignan natin necessary adjustments. Hinirang naman na best player of the game si Lieutenant Colonel Paul Carvajal na nagtala ng 21 points, 23 rebounds, 4 assists at 2 steals. Sa second game, naging dikit ang bakbakan sa hardcourt ng Ombudsman Graftbusters at BJMP Greyhounds. Sa simula ng first quarter, tila bumubuelo pa ang dalawang kupunan. Under 2 minutes remaining, tsaka palang nakakuha ng momentum ang Graftbusters hanggang sa mag-iwan ito ng 8 kalamangan sa pagtatapos ng first quarter. Nagtapos naman ang second quarter na isa na lang ang hinahabol ng BJMP Greyhounds. 2 minutes and 6 seconds remaining sa fourth quarter, tabla pa sa 56-56 ang score. Pero dahil sa mga free throws na nakuha ng Graftbusters mula sa mga foul, bahagya silang lumamang sa Greyhounds. Sa huli, hindi na pinayagan ng Graftbusters ang Greyhounds at kanila nang hinatulan ang final score sa 65-56 para manatiling undefeated sa elimination round. Defense. Adjustment namin sa uli. At least nakuha namin
same time yun nga, dumating yung bola kasi maayos yung depensa namin. Turnover ng crucial plus foul trouble ng mga players kasi. Siguro yun yung nag-cause ng game namin ngayon. Tapos, dito bumagal yung pace kaya hindi namin nakuha yung gusto namin takbuhan sa Best player of the game si Attorney Ian Mateo na kumamada ng 22 points at 6 rebounds. Sa third game, maagang tinambakan ng double-digit na kalamangan ng Judiciary Magis ang Executive Branch Commanders sa pagtatapos ng first quarter dahil sa kanilang mga turnover. Kontrolado ng Judiciary Magis ang game at hindi pinadikit ang Commanders sa lahat ng quarter ng game. Hanggang sa final minute ng fourth quarter, double-digit pa rin ang kalamangan ng Magis at napanatili nila ito hanggang sa pagtunog ng buzzer sa final score na 76-65. Best player of the game si Judge Julius Haba mula pa sa Nueva Ecija na nagtala ng 17 points, 2 rebounds at 4 steals. Talagang ginawa lang talaga nila yung system, offensively and defensively, then kaya namin nakuha tong second win. Kaming namang mga coaches pinag-aaralan din naman namin yung mga kalaban namin sa susunod. So that's how we prepare this sa next game. May mental lapses kami sa depensa namin. Hindi kami nakapag-adjust agad. At the same time, hindi kami nakakapag-practice talaga. Hirap sa schedule. Nakatakda naman ang susunod na bakbakan sa hardcourt sa July 23 sa Paco Arena sa Maynila. Unang maghaharap ang BJMP Greyhounds kontra NHA Home Masters. Susundan ng SSS Pension Boosters kontra sa undefeated na AFP Cavaliers. At sa last game, ang defending champion na Senate Sentinels kontra sa Agriculture Kadiwa Warriors. Mapapanood ang live stream ng nag-iisang liga ng mga public servants sa official Facebook page at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Congratulations sa ating mga players. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa amin naman pong ibabahagi mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa unang Juan 3:11. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mangag-ibigan tayo sa isa't isa. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-21 sa buwan ng Hulyo 2025. Thank you very much, Odette. Thank you sa inyong lahat, Races, and of course sa lahat sa inyo, Rap, Marvin, everybody, Justin, sa inyo pong lahat. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, Belinda, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong, ako po si Annie Rentoy. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.